Power on. AUX mode. Like this. Praise God. Pagmang gabi sa pagkagusa, dahil ang Diyos tugod kay padayon siya na naghatag pa nato higayon, bisan pa musulay sa pagbabag ng kaaway. Apan, salamat kaayo nga anaagi hapon kita karon kagabion. O hinumdum lang ko no, sa mga pila ka katuigan nga milabay nga hindi pa ginahimo ang pagsimba, no? So maka lipay sa labi na gyud sa kantang nga atong giawit karon, amoy makahatag pa gyud og kadasig nga nato. Alang sa atong pagpadayon, mag-ampo na ta. Mawalaan o balaan o gamahan ng Diyos ni pagkaas sa gabion. Dahil ka mong nagiday, ipasalamatan tungkol sa padayon ng pag-amping sa tag sa namo ka mga kinabuhi. Salamat Lord na sa iyo nining okasyon, padayon magkatigo mong imong mga katawahan. Agri lamang among noon na kasing-kasing alang sa amo pagtuon ka mga gabion. Gitugod na masabta na mo at tinaw ang imong pulong. Huwag ni paubos, anak gagalingon Lord, kaya wala man ko'y mahimo kung wala ka. Kusang yun ko ang balang Espiritu Santo. Huwag yun mo pataliwala o magtudlok ka na mo niligabio. Huwag kiniamon kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ulo nga akong i-share ko ng gabion. Galing pulong butang ta na kanunay gyud nga o ginagamit alang sa inyong aning okasyon. Jadi last night isgutan na gani ni Brother Albert, pero kung kay mawansap ang gihatag sa ako sa Ginoo, ini ang akong basahon karon mga igsoon sa Ecclesiastes 3 diha lang ta sa 1 ug 2 ay no dire Ecclesiastes chapter 3 1 and 1 ug 2. Ang tanan nga nahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios. Alang niini may panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. So gusto lang ako karong gabi, no? Gusto na ako nga masabta na ito kini mo nga versikulo na sa verse 3 kini mga butana mo ay mga gilikayan, no? Gilikayang hisgutan sa kadaghanan. Gani mahadlok nga kining butana mo hisgutan sa mga tao bisan gani sa mga Kristohanon.
kining gitawag nga kamatayon sama sa anahitabo karon. Usa ang itaytulan ako ni karon nga gabiyon na pag-atubang sa kamatayon. Sa ang pangutana mao kini, unsaon nato pag-atubang ang kamatayon? Dayag alang kanato nga sa tibuok kalibutan daghan na ang namatay. Makita nato sa nahitabo, no, ang brandoy, no, matag adlaw adunay mga matay, no. Libo-libo ang mga matay, di ba? So, ug kana ang kamatuoran ang dili mahimong likayan sa tao. Sa Biblia, mabasa nato sa Genesis na si Adan nabuhi og 930 years pero namatay siya. No? Sunod, si Seth nabuhi og 912 years pero namatay gahapon. Si Enos 905 years namatay usab siya. Si Kinan 910, si Mahalil 895. O si Enos 905. Si Metusela 969 years old. Si Lamech 777. Si Noah 950. Apa nang no? Usara siguro yung wala naman tayo sa tamang katigulangan. Si Enoch lang wala gibutan sa Biblia na siya namatay. Pero ang tanan, budangat kayo sa kamatayon mga igsoon. No? Dugan pa nato ang uban pang mga mahal nato sa kinabuhi. Mga paryente, ilan na ba ang namatay? No? Kasi kung sa kataas sa panahon, ang uban, mingon, nabulahan sila kay may abot sila ni anang mga pangidaruna. Apan angay na itong hinungduman na sa Biblia, sa Psalms 90 verse 4, o bisan sa New Testament sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ingon ba diha, ang usa ka libo katuig sa Ginoo sama lamang sa usa ka adlaw. Sama lang kana sa usa ka adlaw diha sa Ginoo. So usa ka libo ka tuig sama lang. Kung ang usa ka libo ka tuig sama lang sa usa ka adlaw, kani ang akong amahan namatay siya sa edad 57. So inutan na dili kayo ipakayo ulam, no? So, akong mama namatay 83. So, bisan pag mabuhi pa sila o bisan pag mabuhi pa siguro ka o 1,000 years, no? Dayag alang ka nato na ang kamatayon moabot yun, no? Sa atong kapanahon kung ang akong papas 50 years siya namatay o si Brandroy 40 ang edad, di ba? 44. O 44. Kung atong nasabtan ipila lang siguro ka segundo ang kinabuhi, di ba? Sumubo lang mga igsoon ang atong kinabuhi kumpara sa gitawag og eternity o kinabuhi o katapusan ng igsoon. Kitang tanan ihatagag higayon nga mabuhi, pero once nga kita ipagkatawag gikan sa sabakan sa atong inahan o nagsugod magtitik ang atong kasing-kasing diha sa sabakan sa atong inahan, nag-atang sa igsoon ang kamatayon. Diba? So, sa angay nato nga hinunggaman nga kung sila nabuhi o namatay, lakip ang atong mamahal sa kinabuhi, musugot tag sa dili
kitang tanan mga matay igsoon. So, tayo kita. Wala tao nga sakto panghunaw na nga gusto mamatay. Nasayod ta nga dunay mga namatay nga wala sa hustong panahon. Di ba? Ang uban nag-suicide. So wala na sila sa ilahang sakto nga panghunaw na. So igsoon, isa lang ang atong kinabuhi, usa kinahanglan atong kining ampingan. Tungod kay kini nga kinabuhi, gipiya lamang ganato sa atong Ginoong Dios. Apan moabot gayud, no? Moabot gayud ang kamatayon ug daghan mahadlok maghisgot ug kamatayon. Di ba? Kinsa man karon na sa ato ang andam ng mamatay. Di ba mahadlok pa? Amo mo buti pasabot nga dili pa kaandam nga moatubang yan ang kamatayon. Kaya uban pangutanon mahadlok, di gigo magisgot anak. Simba ko palayo. Wala ba ganina, di ba? So, dili sa gusto nga moatubang ini. Usa ang tao mangita og kalipay. No, matod pa ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 2 versikulo 24 na ang labing maayong buhaton sa tao mao ang pagkaon o pag-inom o pagpahimulo sa tanan nga hinaguan. Kay bisan gani kini tanan hinatag man sa Dios. Di ba? Kusang tao para lang nga dili makaatubang yaya dito sa kamatayon. Bisan pag nagsakit na siya, dili niya ang kunon nga may sakit siya. Ang uban gusto maglingaw-lingaw, mulangyaw, magbiyahe-biyahe sa layo. No? Aron lang malimtan nga sila di ay mamatay. Usa, wala labing maayo sa tao kung dili ang pagkaon, pag-inom, pagpahimulo sa mga hinaguan. Usa, pero hinundumi igsoon. Nga kana imong pagpaningkamot, pagpahimulos, pagpadato sa imong kagalingon. Hinumduman nato nga dili ang tanan makaayo ka nato. Og usa samtang kita nagapaningkamot, no? Mangita sa atong kapanginabuhian, kita nagahago pag-ayo pero dili nato masayran kung kinsa ang musunod ang makasunod sa atong mga hinaguan. Wala tayo kasayuran mga igsoon. So aban ang tinuod, no? Ang tinuod itang tanan mamatay. Iyon ba ang kamatayon is requirements, di ba? Iyon ang Hebreo 9 verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, humaniana hukman siya sa Dios. So kinahanglan gyud nga ang tao mamatay aron humaniana moatubang siya sa atong Ginoong Dios, mo pauli kini atong kalag, no? So sama sa gihimong example sa Biblia sa Luke 12:19 verse 20, may tao nga naghunahuna nga magpadato, no? Ringon gingnan niya yung kaugalingon nga adunahan ka na, kwartahan ka na, busa pagpahimulos kaon o ginom kay, no? Apan ibadlong siya sa Diyos. Iingnan siya, uy buang, di ba? Karong gabi, mamatay ka na. No? Tungkol kay dili niya gusto ato bangon ang kamatayon, apan iingnan siya sa Diyos. Hangal, di ba? Sa verse 20. So naman, mamatay ka na karon. Kang kinsa ka mo padulong ang imong ginaguan. Matod pa sa itong ni Haring Solomon sa Ecclesiastes
So ang tanan walay kapuslanan ilalom sa adlaw. Buti pasabot. Ayun. Buti pasabot ilalom sa adlaw sa pagsubang o pagsalop sa adlaw mga igsoon. Ang kinabuhi kung dili dili tamasayon, no? Sa kahulugan, sa kamatayon, kinahanglan at bango nato ang kamatuoran may tungod sa kamatayon. Unsang mga butanga nga nagpahinumdum ka nato may tungod sa kamatayon. Doon ay daghan nga mga doon ay daghan mga igsoon nga mga butang nga nagpahinumdum ka nato pinaagi sa kamatayon, no? Sama aning nahitabog ang gatoy. Una, ang kamatayon nagpahinumdum ka nato sa atong pagka-mortal. No? Buti pasabot, ginapahinumdum niini nga kita, mortal. Tao lang ta, tungod kay tao lang, mamatay yun ta. No? Mabot yun ang panahon nga mamatay ta. Tungod kay mortal lang ang tao. So, dili malutlan o kamatayon. Ug tungod kay tao man ta, mabot ang panahon. Magluya ta, magsakit, tungod nga, mubahulay na kita. So, kinsa may tao nga dili mamatay. So, kung mamatay siya, magkaluwas ka siya sa iyong kagalingon. Magkaluwas ka siya sa iyong kalag. No? Maluwas pa niya ang iyang pamilya. Matod pa sa nagsulat niya nga Salmo. Sa Salmo 89, versikulo 48, kinsa may taong dili mamatay. No? Kung saan man sa tao, paglikay sa Siol. Ang saan ng Siol? Buti pasabot ang lugnanan. O kaalawutan. No? Kinsa man. Wala, di ba? So, buti pasabot, ang Siol is lugnanan. Ang pangutana, nganong madutlan mantag kamatayon. No? Doon ay gipangutana, duha ka butang gipangutana sa salmista. Nganong madutlan mantag kamatayon. Biblia ang atong patubagon sa Roma 5:12. Unsa gingon dinhi? Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa man ang tawana? Si Adan. Di ba? Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo. O kini igsoon di ko ato ning napanunod. Usa walay tawo wala makasala. No? Gikan pa sa imong pagkahimugso. May sala na tayo napanunod. Ang Biblia ay pamatulog sa Romans 3:23 nga ang tanan na nagkabsan sa himaya o nahimayo sa Diyos. No? Ang tanan nakasala, wala yun, bisag kinsay makaingon nga wala ko'y sala. No? Ang Biblia na napamatulog. Usa kung dili nato masabtan ang kalugan sa kamatayon, walay kapuslanan igsoon. Ang atong ginabuhi kay matigulang man ta. Amen? So matigulang man ta, magsakit o mamatay. So sa hinungdan nga ang tao mamatay igsoon. Kining sala. No, nga atong nakomit. Okay, hinungdan sa kamatayon sa katao. Sa Roma 6:23 nagaingon, kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Diyos mao kinabuhi walay katapusan. So gikot gani ni gabi ini. Brother, pero dapat kin masabtan nato nga tungod kay
ang bayad sa sala mao man ang kamatayon usa kinahanglan kita mamatay. No? No? Pero doon ay gasa. No? Apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhi walay katapusan. So naman, no? Ang pangutana, namatay ba dayon si Adan sa diha nga nakasala siya, sa dihang isupak niya ang sugo sa Diyos, sa dili pagkaon sa mga bunga? Namatay ba siya dayon? Wala. Diba? Namatay siya spiritually. No? Pero physically, buhi siya. Usap kita, bisan kita nakasala, may isoon. Wala ihapon ta niya padya dayon tungod kay gusto sa Diyos ka mahibalik pa kita kaniya. No? Wala usap kita niya padya luyo sa atong pagka makasala tungod kay gusto sa Diyos nga mubalik kita kaniya aron sa pag-ila kaniya. So sa kalibutan na ang pagkadautan, no? Pagpatay, pagpangirit, unsa pang mga sala na ginahisgutan, no? Korupsyon, no? Usa ang mga tao namatay tungod niini ng mga sala. No? Iyon pa, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mao nga kung ang bayad sa sala mong kamatayon, angay sa platong hinumduman, gano'n na gasa kagikan sa Diyos nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So, ang kini maghatag ka nato ug maayong panabot kabahin sa tinuod natong pagkinabuhi. So, unsay gipahinumdum ka nato sa kamatayon nga igsoon? So una, gipahinumdum ka nato nga mao tong igsoon kita mortal. Ikaduha, gipahinumdum ka nato nga atong kinabuhi bubo lang, no? O ang bubo lang ang kinabuhi. So unsay kamatuoran, no? Tungod kay ang pulong ng ingon nga ang usa ka libo ka tuig sama lang sa usa ka adlaw sa Dios. So kinahanglan isuon nga sabta nato nga ang atong kinabuhi is angay nato kining ampingan mo isuon. So matod pa sa Salmo ni David, o ipakasama kita sa moisture, usan aling alisngaw, di ba nga ukabli mo niya ng kaldero nga nagbukal, sama lang tiya na sama sa sagbot nga makita nimo mutubo mugulak alin mahanaw rason ingon niya na ipakasama ang atong kinabuhi mga isuon. So dali ingon pa na James Santiago 4:14, sama lang kita sa gabon. Ini moist tingin gabon, makita nimo ng gabon niya sa kabunturan. Oo ba na siya pagkatoon-toon. Kung ipadpad sa hangin, mahanaw na siya igsoon. So, bumulang kinabuhi igsoon, musa ayaw sa yanga. So, hinungdan nga nahimulag kita sa Diyos ug namatay. Ikatulo, ingon diri, ipahinumdum kanato nga angay kitang magkaton. No? So, para sa ako testimony lang, kaniadto sa wala paging ko matawag, grabe nga pagpagsala, bisyo nga bisan sa karon kung akong hinumduman daw di na gyud nako
makaingon ko nga, grabe nga pagpakasala ako nabuhat kaniya ito. No? Ikan sa sugal, babay, sigarilyo, no? Panglimbong, daghan kay mga sala nga akong nakumit kaniya ito. No? Iabot sa punto nga, nag-apil ko aning mga di maayong mga butang sama sa Cebu. And then, halos makaingon ko nga di naging ko magabiya-biya. Grabe ang pagpaningkamot na akong mabiyaan ng mga bisyo. Mabiyaan ako ang mga dili maayong mga buhat. Pero kung saan kong kagalingon tinutili na ako kayang mabiyaan. Pero tungod sa tabang sa grasya sa Panginoong Diyos, ibago niya akong kinabuhi. So, isang tulog, dili ka din eh. Dala ko sa Ginoo ang nalapit, araw nga, doon na siya katuyuan. Itawag ko niya, o kaya, igamit alang sa bulhaton, sa dalaygon kayo ang Diyos sa kinabuhi. No? Gani, iabot sa punto nga, tungod sa mga wa na nako nabantay nga, grabe mga kasaypanan at mga himo. Namatayan kong anak tungod kay wala na ako sila maatiman. Wala na ako. Mahatag nga akong panahon para sa ila. No? And then, antod nga, daghan mga pagsulay nga may sa akong kinabuhi. Usa nagkandesisyon yun ko nga, mag-uhon ako ang akong kinabuhi. So, daghan yun ang mga pagsulay ang himo sa kaaway sa akong kinabuhi. So, sunugan pa ganim eh. So, kaingon ko o nahinumdum ko nga, ingon sa Biblia, sa Job 23, versikulo 19, ingon dito, badlungon sa Diyos ang tao, pinagis sa sakit o paantuso niya siya. Iabot yun ang time. Nagkasakit ko kini. Idala ko sa ospital. Kaya sa sige na ospital doon. Dentist. Idala ko dito. Idala ko nilang huibis. And then kay tungod sa kidney nga, gibating ang grabe na kasakit. No, niya, i-observaran ko, duhag adlaw nga wala ko pagkauna. Then, niingon ang doktor nga, schedulean ka, pag-liser ka, pwede operahan ka. 30 min ang opera. Pero, wala yun kaya ng panahon na. Pero nakaingo ko, Lord, inagi sa imong pagbuot. Usa, iabot ang Sabado kay walay doktor, kay Adventist man na. Nanawag ang akong uyuan, ngayon. Magkakaroon, Mel. Nago sa hospital tiyo. Noon sa mga? Nago'y kinig. Man akyat na. Ambot ka tiyo kay schedulean mag-upira. Ingon din siya nga, gawas niya sa hospital. Ayaw pagpapira. Nga kay ingon ng doktor nga, schedulean ka. Kung naay doktor karong Domingo, maoperahan ka, pero siguro Lunes na. Antod lang, gabi kami dini ng desisyon nga
gawas na lang ko kaya ni imong mas tiyo nga gawas lang yun ang imong buhaton mo inom lang yun ka o butong kanang ipabugal limpahon nga butong sa kaloy sa Diyos duha lang kasaksisip na ko pag-inom ang gawas ang mga bato sa bukid ingani na kadag ko. So, pasalamat yung Ginoo kay kung kita ay mahinulsulod, bubalik ta sa itong Ginoo. Patalingugan niya atong mga pagkampo. So, sa panultihon, 20 versikulo 30, ingon sa dito, usahay kinahanglan, makatilaw kita mapait kasi natian. Wala pa kita mapag-o sa atong pamatasan. So, motong surrender na ako ang akong kaugalingon kaya sa atong Ginoong Diyos. Salamat ko sa kaayuhan na ihatag. No? Sa angay na itong hinungduman nga isuon na ang atong kinabuhi bubo lang. No? O angay sa nato kiniampingan. Ang iyong tamo sa pagkapanindog akot namang ang iyon na itong itugyan ang atong pagsatag sa kinabuhi. Kau mismo sulti sa Ginoo kung unsaya gusto niya nga buhaton sa iyong kinabuhi. So, hallelujah. So na atong hangyoon ginising-kasing atong Ginoong Diyos ay atong pasayloon sa atong mga sala. Hinluan ta niya pinag-isa aming dugo ni Jesus o atong itugyan kining atong kinabuhi. Awitan ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Jesus. That's right. Hallelujah. Simbahan mo, alagaran mo ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga gigahatag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran mo ikaw. Nasimbahulog, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagkasimbahulog, alagaran ko pagkasimbahulog, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo,
ngalan mo ibayaw ko. Damihan ng grasya mo, mas di kahatag ka namin. Pagkasimba ulog, alagaan ko ikaw. Lord, dalaygon ka ang palulion, nga mong Diyos. Ining tagnaa sa kagabihion. Nagabalik kami sa pagluol ka di mo. Aron ibalik ang kinising-kasing na mong mapagpasalamat. Tungod sa imong pagkamahayo, pagkamahigugmaon sa matag usa. Salamat Lord sa mensahe nga nasangyaw nining kagabihion. Sa akong mga pag-ampo Lord, ikaw gayon ang mamuhat sa tagsatag sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Ang pulong amo na tungog Lord, mapisok sa among kasing-kasing una-una. O kini ang among ikinabuhi, magpahinumdum ka namo kung unsa ang kabilihon sa among kinabuhi nga imong ipahulam ka namo. Panalangin ni ang matag-usa, labi na gyud ang Francisco nga family. I pray Lord na padayon ka mag-comfort kanila. Bisan pa Lord sa kinabuhi sa iyang asawa o sa iyong anak, sa tanan nga mga kaparintihan, mga kahigalaan, o sa tanan nga mga katawan nga aniha karon Lord, ikaw padayon nga makapanalangin o makikuban usab kanila Ginoong Diyos. Paghatag o padayon nga pagproteksyon o kining tanan at ilauman o ipangayo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among Panginoon. Amen. Amen. In closing, we will sing this song once again of itong sa presensya mo, if kakuan mo, ikaw ang akong gisaligan. Ikaw ang akong gisaligan, sa tanan akong kasuliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw ang among Diyos na damhanan. Ikaw ang isaligan, ikaw ang akong isaligan, sa tanan akong kasuliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw ang among Diyos na gamhanan. Pagkalingkod na ulay sa ngalan mo, Kristo, kinahanglan ko anak kaniyo. Pagkalindot nga ulay sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalakan. Bisan wala tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. We'll continue to pray, no, para kang ati Angga, Ati Jubilee. Sige, all
tanan no mag-declare of strength sa iyaha karon. So can we just lay our hands upon her and magdeklara no og kusog gyud nga gikan sa Ginoo nga iyang madawatan. Hallelujah, hallelujah. Oh Spirit of God, we thank you. We honor you, Lord. Amo kang pasidukan, pasalamatan. Bisan pa, Lord, sa sinabuhi natin, Joviling. Nagkahiusa kami tanong kagabi o Ginoo. Amo mo. Salamat, Lord God, na imo siya strengthen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kami nag-speak, O God, of strength upon her, Lord God. Lord, we know ito sa iyang iyang ginagawa. Salamat na naakang na iyang comforter. Salamat, Lord, na iyong presence, Lord, na mag-strengthen sa iyang in Jesus' name. In Jesus' name, O God, we agree in prayer, O God, na ito pasasya si Ate Ginoo. You are there for her. Na iyang mga anak, O God, nag-surround sa iyong presence, na sinalugad sa iyong presence, na nag-surround sa iyang Ginoo. Oh, Father God in heaven, salamat po iyong siyang ikunod emotionally right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, let your love, O God, overflow in Ate Joviling. In the name of Jesus, let your favor, let your blessing, O God, overflow ato sa iyang Ginoo. Lord, salamat tayo. Salamat, Lord, ang iyang kinabuhi Ginoo. Palayan ni mga indikunod, O God. Lord, salamat. Magpasaliwala ka sa iyang kinabuhi. Lord, ikaw ni Ginoo ang nagpupo sa kinabuhi ate. Salamat, Lord, na despite ang sitwasyon, pangitaon niya ang kalipay diha kanimo Ginoo. Salamat, Lord. We declare that she is strong in the Lord. We declare that she is blessed, O God. Among gideklara nga naa kay hindot nga plano, O God, sa iyang kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Even kanina panimalay, padayon mong pagapunon, O God, sa imo ang balaan nga presensya, O Dios. Lord, let your presence rest upon this place. Let your presence rest upon this family, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Kaya diha sa imong presensya naging kaayuhan, O God. Diha sa imong presensya na kalipay. Diha sa imong presensya adunay katagbawan, Ginoo. Lord, salamat na inuwi kami gi-assure, gisiguro nimo, O God, na dili nimo pasagdan, dili nimo biyaan, at Lord, imo ning bugkuson sa imo nga gugma, Ginoo. Salamat, Amahan. Padayon ka nga relaygon, O God, sa wala kayo katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. O Amen.